Nakasuksok sa bulsa ng pantalon ng kamay ni Riley habang nakatanaw sa magandang view ng kanyang malawak na hardin na kasalukuyang inaasikaso ng 4 na kasambahay. Aywan na sihim po, gusto kong makita ang dad ko. Anang tinig ng batang nasa labas ng pinto ng kwartong kinaroroonan ni Riley. I'm sorry Master Rai, pero mahigpit pong ibinili ng daddy niyo na wag mo nang magpapapasok ng bisita. Pero hindi ako bisita. I'm his son. Pagpupumilit ni Rai na 10 taon na. Master, sumunod na lang po tayo. Anang kasambahay na nag-aalaga dito. Ngunit desidido si Rai at hinatak ang kamay ng yaya niya papasok sa kwarto. Dad? May lungkot nang tawagin ito ang ama na nakatanaw lang din sa kanya. Anong kailangan mo? Naging malamig ang pakikitungo ni Riley sa anak buhat nang mamatay ang ina nito 10 taon na ang nakakaraan. Kayo po, be direct to your point. Ayoko ng drama. Nag-iwas ng tingin si Riley. Master Rai, lumabas na po tayo. Nakikiusap ang tinig na anang yaya ni Rizel. No, ikaw ang umalis at ako ang kakausap sa daddy ko. Iwan mo kami. Go on Lenny, leave us. Utos ni Riley. Sumandal siya sa mesa at diretsong tinignan ng anak niya. Ngayon sabihin mo sa akin ang punot dulo ng pagganyan mo. Nag-cross arms si Riley. Gusto ko pong malaman, ako po ba yung sinisisi niyo sa pagkawala ng mami? Of course not. Simpleng sagot ni Riley. Namatay ang mom mo dahil sa isa akong mafia. Lahat ng mahalaga sa akin anytime pwedeng mawala. Yan ba ang nakatanim sa isip niyo? Kaya hindi niyo ko kayang bigyan kahit kaunting pagmamahal para kapag namatay din ako, hindi kayo masasaktan. Hindi totoo yan. Kung ganun, ano po, wala akong naiintindihan. Bakit ganyan kayo sa akin? Tinuring niyo ba akong anak? Bakit hindi niyo ako magawang mahalin? Hindi ko naman po pinangarap na isilang sa mundo. Kung kaya ko lang po, kung kaya ko lang na ipalit ang buhay ko sa mami, gagawin ko. Malakas na sigaw ni Rai habang umiiyak. Pikit ang kanyang mata habang malakas ang agos ng kanyang luha. Hanggang sa maramdaman niya ang palad ng daddy niya na nakapatong sa ulo niya at nakangiti. Wala kang alam kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ni daddy sa araw-araw. Lumuhod si Riley habang mamasama-sa ang luha. Dinamba ng yakap ni Rai ang kanyang ama. Wala po akong alam dahil wala naman kayong sinasabi sa akin. Sabihin niyo po, pipilitin kong intindihin kahit na imposible sa katulad kong isang mangmang at hamak na 9 na taon. Mapait na ngumiti si Riley habang hinahaplos ang ulunan ng anak niya. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon ko. Sabihin niyo nga po, sabihin niyo sa akin. Humiwalay si Rai sa ama. Tinitigan ni Riley ang luhaang mata ng anak niya. Ikaw na lang ang natira sa akin. Mula nang nawala ang mami mo. Sa tingin mo ba, hindi pagmamahal ang pag-iwas ko sa'yo? Hindi po, dahil hindi naman ganun ang magdaddy, di ba? Alam mo bang tinitiis ko araw-araw na huwag kang lapitan at kausapin? Para kinabukasan, makita kong muli ang matamis mong ngiti. Hindi ko po naiintindihan, daddy. Kailangan kong lumayo sa'yo, anak, at magdusa para lamang mabuhay ka. Araw-araw ay ganoon ang dasal ko. Kapag nakita ng kaaway ko kung gaano kakalaga sa akin, kukunin ka nila palayo sa akin. Gagamitin ka nila para pabagsakin ng daddy. Kailangan kong ipakita sa lahat na wala kang halaga sa akin. Kahit na araw-araw ako nadudurog. Sa tuwing iiyak ka, sa tuwing tatawagin mo ko, kailangan kong pasamain ang loob mo para lang lumayo sa'yo. Bumagsak ang luha ni Riley, maging ang luha ni Rai. Ikaw lang ang iniwan sa akin ng mami mo. Kaya ayokong mawala ka pa. Dad, okay lang po na hindi na ako mabuhay bukas. Basta mahalin mo ko ngayon. Okay lang na mawala ako. Basta aalis ako ng masaya. Baon ng pagmamahal mo. Niyakap ni Riley si Rizel ng napakahigpit. Nag-iyakan silang mag-ama. Bakit mo ko kailangang mahalin, anak? Madumi ang kamay ng daddy. At hindi ako naging mabuti sa'yo. Dati, nagtatampo ako. Alam kong isa kayong mafia.
Hindi lingid sa akin na masama ang karamihang ginagawa nyo. Pero daddy ko kayo. Mamahalin ko kayo kahit ilang beses nyo pa akong ipagtabuyan. Daddy, wag mo nang gawin yun please. Di bali nang mawala ako, basta mahalin mo ko. Tumango si Riley. Hindi mo na po ba ako pagsasarahan ng pinto? Hindi mo na po ko ipagtatabuyan? Umiling si Riley. Kasabay nun, nang mahigpit din siyang yakapin ni Ray. Simula ngayon, poprotektahan na kita. Ipagmamalaki sa lahat, anak. Nakangiting ani Riley. May gusto ka bang gawin? Sabihin mo sa akin. Wala po, Daddy. Gusto ko lang po na makasama kayo. Iginiya ni Ray ang ama sa swivel chair nito paupo, tsaka umakyat at kumandong. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ng kanyang ama. Dad, gusto ko lang po na gumanito sa inyo. Baka kasi bukas, hindi nyo na naman ako gusto. Kahit kailan hindi ko naramdaman yun. You are the most precious gift I ever had. Kaya bakit kita aayawan? Galing ka sa babaeng pinakamamahal ko. Kung ganun po, ikwento nyo na lang kung paanong nawala si Mami. Tumulala sandali si Riley, tsaka inalala ang lahat. Dati akong kapitan ng Special Task Force, anak. Bago naging isang mafia. Nagkaroon ako ng operasyon malayo sa bansa. Ang sabi sa akin ng lola mo, nag-message siya sa mami mo na dalhin ka muna sa bahay. Kaya naman, naiwan ka muna doon dahil hiniram ka nila. Walang malinaw na rason kung bakit may mga taong sumugod sa bahay natin ang araw na yon. Saktong ganung araw din ang dating ko. Ngunit pag uwi ko sa bahay, magulo yun ang abutan ko. Sinubukan kong hanapin ang mami mo ngunit wala siya. Kung ganun, paano niyo pong nalaman na patay na ang mami? May mga CCTV akong ikinabit sa bahay. Ang 4 na tama ng baril ay sapat na para masabing patay siya. Kinuha nila ang katawan ng mami mo. Humingi sila ng ransom sa mga magulang ng mami mo. Pero dad, hindi mo naman pala nakita eh. Hindi mo tinapos ang footage, kaya paano niyong nasabi na patay na ang mami ko? Hindi ko kaya. Para kung paulit-ulit na sinasaksak sa tuwing susubukan ko. Tila mas malinaw nang naiintindihan ni Ray ang rason ng kanyang ama kung bakit sa tagal ng panahon, ngayon lamang siya nito binigyan ng pansin. Hindi dahil sa hindi siya nito mahal, kundi dahil sa trauma na baka sa pangalawang pagkakataon, muling masaksihan ng kanyang ama na mawalan naman ng anak. Nang araw na yon ay hindi pinakawalan ni Rizel ang kanyang ama. Hindi niya binigyan ng pagkakataon para mabitiwan nito ang kamay niya hanggang sa makatulog ito sa kama. Sir, huwag niyo pong kalimutan ng tungkol sa party na dadaluhan natin mamaya. Anang sekretary ni Riley na sinadya pa siya sa bahay. Oo, huwag kang mag-alala. Ani Riley, tsaka maingat na ibinaba ang anak sa kama. Gusto niya sanang kasama ito at maipakilala, ngunit tulog na si Ray. Sa party, 10:00 na ng gabi nang dumating doon si Riley. Inasahan na niyang sosyal ang party. May red carpet, bigating mga tao, nagkalat na mga waiter na siyang nag-aasikaso sa mga bisita habang may mga dalang alak. Karamihan din sa mga bisitang naroon, kilala ni Riley. Hindi na nga niya alam kung saan titingin para tumango. Ang iba'y naguunahan pa para lamang makamayan siya. Ngunit kahit minsan, hindi siya ngumiti dahil hindi na bago sa kanyang ganitong senaryo. Karamihan sa mga businessman ay mga plastic. Mabango lamang sa tuwing kaharap sila. Ngunit karamihan sa kanila, handang gawin ang lahat para lamang ikay mapabagsak. Kaya nga isa man sa mga ito, walang kinaibigan si Riley. Naagaw ang buong atensyon niya nang lumabas ang may-ari ng party na si Nexus. Mayaman din ito at maraming koneksyon. Kaya nga nagtataka siya kung bakit kahit na mortal siya nitong kaaway, nagawa pa din siya nitong imbitahin. Inanunsyo ng host ng event na may kaunti lang palabas bago magsimula ang party. Doon nga isa-isang namatay ang ilaw at sa gawin ni Riley ay nagkaroon ng kaunting liwanag kung saan nakatayo ang isang napakagandang babae na nakadress ng puti, ngunit may design na para bang pang ballroom na damit. Hindi masyadong makita ni Riley ang mukha noon, ngunit tila ang lukso at tibok ng kanyang puso pabilis ng pabilis. Lalo na nang malagkit na humakbang ang babae palapit sa kanya at kaagad siyang sinayawan.
Sa bawat pagpitik ng bewang ng babaeng yon ay napapalunok si Riley. Batid niyang wala na siyang interes sa mga babae dahil sa iisa lamang tumitibok ang kanyang puso. Napasinghap si Riley. Nang magtama kasi ang kanilang mga mata ng babaeng yon, muling gumunita sa isipan niya ang sinabi ng anak niya. Kung maaari nga kayang buhay pa ang kanyang asawa, at sino ang babaeng nasa harap niya na may iisang muka na tulad ng kanyang asawa. Ngumiti ang babae na wari walang naaalala o kahit ideya man lang kung sino si Riley. Muling sumayaw ang babae palayo kay Riley. Ngunit kahit isang segundo, hindi inalis ni Riley ang kanyang paningin sa babaeng kamukhang kamukha ng kanyang asawa. Itinaas ni Riley ang kanyang kamay, dahilan para lapitan siya ng kanyang sekretary. "Sir, may kailangan po kayo? Alam kong ikinagulat mo din ang mukha niya." Ani Riley, patungkol sa babaeng sumasayaw. "Hanapin mo. Alamin mo ang buong detalye tungkol sa kanya." "Opo." Dahil sa pagiging abala, hindi man lang namalaya ni Riley ang paglapit ni Nexus. "Hindi ko alam na may hilig ka pala sa pagsasayaw. Hindi mo ikinurap ang mata mo mula nang lumabas ang fiancé ko." "Fiancé mo ang babaeng yun?" Hindi makapaniwala si Riley. Dahilan para matawa si Nexus. "Bakit bigla kang na-curious? Di naman kita best friend para ipaalam ang mga nangyayari sa buhay ko." "Hindi naman. Actually wala nga akong pakialam kahit anong buhay pang meron ka. Hindi lang talaga ako makapaniwala na may babaeng papatol sa'yo." Nakangiti at sarkastiko na ani Riley. Matapos ay itinaas ang baso na hawak niya na may lamang alak. "Cheers!" Nakangiting anya tsaka tumalima. Mabuti na lamang din at naibaling ni Nexus sa ibang mga bisita ang kanyang atensyon, kaya kahit paano nakagalaw din ng maayos si Riley. Ngunit ang kanyang mga mata talagang hindi mawalay sa mukha ng nobya ng kanyang mortal na kaaway. Tinatanong niya sa isip niya kung may alam ba ito kung sino ang asawa niya, o di kaya naman posible kayang may kinalaman ito sa mga nangyari 10 taon na ang nakaraan. Nang mawala ng gana si Riley na makisalamuha sa mga tao roon at hindi niya na din makita ang nobya ni Nexus, nagdesisyon na siyang lumabas. Pahakbang na sana siya noon sa hagdan nang matanaw niya ang babaeng itim ang buhok na nakadress habang nakatanaw sa maliwanag na sinag ng buwan. "Divine?" Tinatawag ni Riley ang pangalan ng kanyang dating asawa na siyang ang babaeng nakikita niya ngayon. Gusto niya itong takbuhin at yakapin. Gusto niyang tanungin kung saan ito nanggaling. Ngunit alam niya na nobya ito ng mortal niyang kaaway. Alam niya sa sarili niya na malabong mabuhay ang kanyang asawa. "Mr. Hermoso, nandyan pala kayo." Nakangiti ito sa kanya at saka bahagyang yumuko upang siya'y batiin. Inalis ni Riley ang mga naglalaro sa isip niya. Sa halip ay ngumiti siya habang nakasuksok ang kanyang dalawang kamay sa bulsa. Humakbang siya palapit sa babae. Itinanim niya sa isip niya na hindi ito ang asawa niya. Gayong hindi nga nito matawag ang kanyang pangalan. "Oo, pauwi na din ako. Masaya akong kilala mo ko kahit paano." Tumango ang babae. "Kilala sa mga billboard ang mukha mo at pangalan niyo. Kaya kahit paano, may ideya ko kahit pa nasa Italy ako mula nang gumaling sa pagkakakomatose. Ikinasisiya ko pong nakadalo kayo sa party ng fiancé ko. Sana nag-enjoy kayo. Nga po pala, ako si Gian." "Riley Silver ang pangalan ko." Matamis nang umiti ang babae, dahilan para bumalik kay Riley ang itsura ng namayapang asawa. "Maliban sa pangalan ko, yun lang ba ang alam mo?" Anya sa babae. Bakas ang gulat sa mukha ni Gian habang nakatitig sa mga mata ng lalaking kaharap. Kasabay noon nang marahang hapitin ni Riley ang bewang nito. "Mr. Hermoso, anong ginagawa niyo? Nagpapanggap ka bang hindi ako kilala? Galit ka ba sa akin dahil nawala ko ng matagal? Wala po kong maintindihan." "Kung ganun, para saan lahat ng haplos mo kanina nung nagsasayaw ka?" Si Nexus ang may gusto nun. Ikaw daw ang pinaka-importanting bisita sa lahat, kaya ako ginawa yon. Kung hindi mo nagustuhan, pasensya na pero please, bitawan mo ko." Nakikiusap ang babae. Ngunit sa halip na pakawalan, hinagkan ni Riley ang babae sa labi. Nang mga sandaling yon, bumagsak ang luha ni Riley, dulot ng matinding pangungulila sa kanyang asawa, hanggang sa gumaan ang pagkakahawak niya sa bewang ni Gian at tuluyang makawala sa kanya kasabay ng malakas na sampal nito sa mukha ni Riley.
Napasinghap ang babae't mabilis na napaatras. Ang takot sa kanyang muka, kaagad na bumakas. Pasensya na, hindi ko sadya. Nadala lang ako ng alak. Buo ang pagpapakumbaba na ani Riley. Okay lang. Naiilang na ani Gian, tsaka umiwas at mabilis na nagtatatakbo. Kinaumagahan ay nasa opisina si Riley, sa kanya pa ring bahay. Ngunit ang kanyang isip lumilipad dahil sa nangyari sa kanila ni Gian. Ang laki mong tanga, bakit mo siya hinalikan? Nasabi niya habang salo ang noo at problemado nang pumasok ang kanyang sekretary. Anong balita? Sir, nakuha ko na po ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Siya po si Gian Morris. Hindi ko po alam kung bakit pero sa Italy siya lumaki kasama ang magulang niya. Ibinaba ng sekretary niya ang mga picture kung saan naroon ang mga magulang ng babaeng si Gian. Sa Italy siya lumaki? Hindi totoo. Hindi Gian ang pangalan niya kundi Divine Patrice. Siya ang asawa ko. Ani Riley, tsaka nagtatakbo palabas nang bumungad sa kanya si Ray. Dad, are you in a hurry po? Inosenteng ani to. Sir, kung tama po ang konklusyon nyo, hindi pa po kayo maaaring gumawa ng hakbang. Baka po lalo lang siyang lumayo sa oras na pinipilit nyo siya. Nagkaroon siya ng sakit na comatose. Kung siya nga po ang asawa nyo, baka naapektuhan ang isip niya. Doon ay kumalma si Riley at muling gumunita sa kanya ang mga nangyari kagabi. May punto ang kanyang sekretary kaya kahit papaano nakapag-isip siya. May kailangan ka ba? Anya kay Rizel. Wala po, gusto ko lang po kayong makita at batiin ng good morning. Masiglang ani Rizel. Tulog ka pa kanina pero dumaan na ako sa room mo para batiin ka ng good morning kiss. Tara sa loob. Anya kay Ray, tsaka ito kinarga. Inupo niya sa kandungan niyang anak habang hinahaplos ang buhok nito. Kung sakali na malaman mong buhay si mami mo, anong mararamdaman mo? Siyempre, masaya po dad. Ako ang pinakamasaya sa lahat. Bumalik na ang pagmamahal sa akin ng daddy tapos may bonus pa akong mami. Kinikilig na ani Rizel sa kanya. Dad, mag-arcade po kaya tayo? Sige, gumaya ka. Ipag-arcade kita anak. Nakagayak na ang mag-ama. May 2 kotse din na sasama sa kanila para sa kanilang seguridad. Nang magsalita si Rizel. Akala ko po mag-arcade tayo dad. Saan po tayo pupunta? Sa arcade. Inosente din naman nang sumagot si Riley sa anak. Pero dad, may sarili po tayong arcade sa bahay. Kukurap-kurap si Rizel nang muling magsalita. Dahil sa pagmamadali na mapuntahan ni Riley ang mall na pag-aari ni Gian, nawala sa isip niya na nagpasadya nga pala siya noon ng arcade para kay Rizel. Pero pwede naman po tayong bumalik kung gusto nyo. Malapit pa lang din naman po dad. Hindi na, dumiretso na tayo. Bala ko din kasing mamili ng mga bagong furniture. Napakamot si Rizel habang nagtataka. Kadalasan kasi, inuutos lang ito ng dad niya. Sa dami ba naman ng tauhan nila? Wala nang bagay na kailangang gawin ng kanyang daddy, maliban sa negosyo. Bukod doon, may sarili din naman silang mall. Pagdating nila sa mall, nasa likuran lamang nila ang mga guard at 2 kasambahay, dahilan para kaagad silang makakuha ng atensyon ng karamihan. Bagay na mas gustong mangyari ni Riley para mas mapansin siya ni Gian. Hawak ni Rizel ang kamay ng ama nang mapatingin sa babaeng may kausap sa di kalayuan. Dad, look! Kamukha po ni Mami! Ani Rizel patungkol kay Gian. Natapos ang pakikipag-usap ni Gian sa mga bilyonaryong napasyal sa kanyang mall, sakto nang mapalinga siya kay Riley at sa bata nitong kasama. Ang nangyari sa kanila kagabi, isinantabi ni Gian, matapos nakangiting hinarap ang mag-ama. Ang cute mo naman, hinaplos nito ang pisngi ni Ray, dahilan para mahinto ang mga mata ni Ray kay Gian. Hindi niyo po ba ako kilala? Ani Ray, ngunit inosente lamang na umiling ang babaeng pinagtanungan. Tila nagsisisi si Riley. Umasa siya na baka kapag nakita ni Gian si Ray, ay may maalala ito. Ngunit mali siya dahil panibagong sakit sa kanyang dibdibang sumibol. Pasensya na pero ngayon lang kita nakita eh. Oh, bakit ka naman nalungkot? Naupo si Gian sa kanyang mga paa kahit na lamang naka-heels siya.
Wala po, naalala ko lang ang mami ko. Kamukha niyo po kasi siya. Tsaka nag-iwas ng tingin si Rai. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Gian kay Riley. Tila naiintindihan niya na ngayon kung bakit nagawa iyon sa kanya ni Riley kagabi. Dahil tulad ng anak nito, nakikita niya ang asawa sa mukha ni Gian. Huwag ka nang malungkot. Ano bang ginagawa niyong madalas ng mami mo? Wala po, sanggol pa lang po kasi ako nang mamatay siya. Ganun ba? Awkward siyang umiti matapos nag-isip muli ng kanyang sasabihin. May gusto ka bang gawin kasama ang mami mo? Sabi mo kamukha ko siya. Wala pa naman akong gagawin kaya pwede kitang samahan hanggang sa mawala ang lungkot mo. Naku, hindi na Gian. Baka maistorbo ka pa namin. Mag-arcade lang naman kami. Hindi ikaw ang sasamahan ko, kundi ang anak mo. Ano nga palang pangalan mo? Ani Gian kay Rai. Rizel po. Okay Rizel, halika na, mag-arcade tayo. Nandito ako, hindi man lang ako pinansin. Bubulong-bulong na ani Riley, tsaka sinundan ng dalawa na may ngiti sa kanyang labi. Para niyang nakita ang mag-ina niya na magkasama. Pasensya ka na nga pala kagabi. Si Riley na ang unang nagbukas. Okay lang, dahil sa sinabi ni Rai kanina, parang naintindihan ko na ngayon. Ang cute ng anak mo. Ani Gian nang matapos ang kulitan nila ni Rai. Kasalukuyang pinapalitan si Rai ng damit dahil sa pawis ng kanyang mga yaya. Mana sa daddy. Nakangiting ani Riley. Nakaupo na sila sa bench noon nang umikot ang mata ni Gian. Dalhin mo siyang madalas dito. Hindi ba ako makakaistorbo sa'yo? Bakit mo ko may istorbo? Sinabi ko bang ikaw? Si Rizel ang tinutukoy ko't hindi ikaw. Ako ang magdadala sa kanya dito. Natural, kasama na ako nun. Umirap si Gian. Para bang sa isang saglit, nawala ang takot niya kay Riley, dulot ng nangyari sa kanila kagabi. Bakit hindi mo nalang iwan sa akin si Rai kapag umaga? Tapos ikaw naman makipag-blind date ka. Makikipag-blind date ka ba? Ako? Bakit ako ang tinatanong mo? Ang pisngi ni Gian parang sasabog bigla. Ikaw ang sinasabihan ko. Oo nga, ikaw ang gusto kong i-blind date eh. Puro kakalukuhan. Alam mong malapit na kaming ikasal ni Nexus. Hindi pa naman kayo kasal. Pwede pang mabago lahat. Mr. Hermosa, stop it! Hindi na napigil ni Gian na itaas ang tono niya dahil pakiramdam niya, kabugna ng dibdib niya ang naririnig niya. Ipapa-assist ko na lang kayo sa ibang staff. Aalis na ako. Pakibanggit mo na lang din kay Rizel. Ani Gian, matapos ay nagmadali siyang maglakad palayo sa mag-ama. Ngunit sa halip na sa opisina siya dumiretso, sa CR siya dinala ng kanyang mga paa. Mabuti na lamang at siya lang ang nandoon. Pagharap niya sa malaking salamin, kaagad niyang nakita ang pulang-pula niyang pisngi. Ha? Anong nangyayari sa akin? Tanong niya sa kanyang sarili matapos ay nasalo ang kanyang dibdib. Si Nexus lang naman ang laman nito, hindi ba? Bakit ako nalilito? Bakit hindi ko nararamdaman kay Nexus to? Binuksan niya ang gripo. Binasa ang kamay at idinampi sa kanyang pisngi para kahit paano bumaba ang kanyang temperatura. Nang mapatuyo ang kanyang kamay, lumabas na din siya. Ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang may bisig na humatak sa kanyang braso papasok sa bakanting pinto malapit sa CR. Sino ka? Anya matapos siyang maipako ng taong iyon sa pader. Gusto kitang agawin sa kanya. Binagsak nito ang ulo sa balikat ni Gian. Mr. Hermoso, anong ginagawa mo dito? Dahil sa parehong pabango na naamoy niya kagabi, alam niya iyong si Riley. Gusto kita, mahal kita. Ako na lang. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko na din alam eh. Para akong baliw. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo. Ang alin? Na ikaw ang matagal ko nang hinahanap. Ako? Saan? Bakit? Sunod-sunod na tanong ni Gian nang may kumatok mula sa labas. Love, anong ginagawa mo dyan? Ani Nexus sa labas. Nanlaki ang mata ni Gian. Akmang lalabas na si Riley nang hawakan ni Gian ang braso nito at tinakpan ng bibig ni Riley gamit ang sarili niyang kamay. May chine-check lang ako dito. Sandali, lalabas na din ako. Dito ka lang please. Huwag kang gumawa ng gulo, okay? Nakikiusap ang tinig niya habang tutok ang kanilang mata sa isa't isa. Tumango si Riley. Akmang lalabas na si Gian nang siya naman ang pigilin nito.
Pero bigyan mo muna ako ng halik. Mabilis na hinagkan ni Riley ang labi ni Gian. Nabuo ang kanyang pasya. Marahil hindi siya kilala o matandaan ng asawa. Ang puso nito ay ramdam pa din niya na may nararamdaman para sa kanya. Gusto niyang makipagkumpetensya kay Nexus habang hindi niya pa alam ang totoong nangyari kay Patrice na totoong pangalan ni Gian. Okay ka lang? Ani Nexus nang makalabas si Gian. Oo, tara na. Sandaling nilingon ni Gian ang pinanggalingan niya kung saan naroon si Riley matapos ay hinawakan ng kanyang labi. Maging sa pag-uwi ni Gian sa kondo niya, hindi siya mapakali. 11:00 na ng gabi, pagulong-gulong pa siya sa kama. Bakit? Bakit ganito ang pakiramdam? Bakit pag sa kanya may excitement? Ani Gian sa sarili. Ngunit nang tumihaya siya, mukha ni Rai ang sumagi sa kanyang isip. Nababalo na ba ako? Bakit namimiss ko si Rai? Lalo siyang kinilabutan nang umihip ang hangin kasabay ng pagpaspas ng kurtinang puti sa kanyang bintana. Bumangon si Gian para isara yun, ngunit na-distract siya sa liwanag ng buwan. Ang pagsara niya sa pinto ang siyang nagtulak sa kanya para dumiretso sa balkonahe ng kanyang kwarto. Nagulat siya nang may 2 braso na naglock sa 2 gilid niya para hindi siya makagalaw. Ang bisig ay dahan-dahan na humawak sa bakal na railings ng balkonahe. Ang sitwasyon nila ay nakatayo si Gian habang nasa likod niya ang lalaki. Riley? I miss you. Bulong ni Riley sa kanyang tenga. Sabi mo kanina namimiss mo ko. Narinig kita. Ang anak mo ang sinasabi ko. Pero Rai di naman ang pangalan ko. Malay ko ba kung nagsisinungaling ka? Bakit ka nandito? Paano kang nakaakyat? Namiss kita. At kapag namimiss ko ang isang tao, kaya kong gawin kahit ano. Bulong na naman ni Riley. Iginiya niya paharap si Gian, ngunit hindi hinayaan na makawala sa kanya. Bakit ka ba talaga nandito? Gusto kitang makita, maamoy mayakap at mahalikan. Riley, may fiancé na ako. Please, itigil mo to. Fiancé ka lang niya. Hindi ka niya kayang kunin sa akin sa oras na inilayo kita. Akmang tatawagin na naman ni Gian ang pangalan ni Riley nang dampian nito ng halik ang kanyang labi. Kung hindi mo gusto, bakit tuwing hahalikan kita, hindi ka nagre-react, hindi ka nagagalit? Bakit hindi ka natatakot sa akin? Dahil alam kong wala kang gagawing masama. Sinabi iyon ni Gian habang nakatitig sa mata ni Riley. Kung ganun, hayaan mo ko. Hayaan mo lang ako na mahalin ka. Huwag kang magpakasal kay Nexus, please. Bakit? Anong dahilan? Bakit ka ganyan? Bakit ganyan mo kung kausapin? Hindi ko pa pwedeng sabihin sa'yo, pero bigyan mo ko ng sapat na oras. May papaliwanag ko din ng maayos. Ang mata ni Gian biglang nangusap. Wala siyang ideya kung bakit nagre-react ang puso niya sa lalaking kagabi lang naman niya nakita. Dahan-dahan na yumuko si Riley hanggang sa muling mahagkan ng labi ni Gian. Nang mga sandaling yon ay walang pagtutol na naramdaman ng babae. Ang halika nila tumagal ng tumagal hanggang sa magulat si Gian nang kargahin siya ni Riley papasok ng hindi naghihiwalay ang kanilang labi. Marahan na nilapag ni Riley si Gian sa kama. At doon, dahan-dahang nagtagpo ang mata nila matapos maghiwalay ang kanilang mga labi. Hanggang ngayon, nagtatanong si Gian kung bakit nagre-react ang katawan niya kay Riley. Hindi na siya nakapag-isip nang maramdaman niya ang labi nito. Malito, hindi tama. Yun ang sigaw ng kanyang isipan, ngunit hinayaan niyang magawa lahat ni Riley. Kinabahan si Gian nang maramdaman niyang nasa ibaba na si Riley. Sandali, Riley. Akmang tatayo na si Gian, ngunit si Riley, mabilis na naitali ang kanyang binti. Hindi siya nakaangal at kaagad na nanghina. Ano bang ginagawa mo? Ani Gian. Bingi si Riley ng mga sandaling yon. Patuloy lamang ito. Sunod-sunod na napakawalan ni Gian ang kanyang mabigat na paghinga, dulot ng lakas na ninakaw sa kanya ni Riley. Nang magring ang phone niya na nasa tabi niya lamang. Akmang aabutin niya yon, ngunit mabilis na nakuha ni Riley at pinatay ang cellphone. Ako ang kasama mo ngayon, hindi ba? Magsiselos ako kapag nadinig kong binanggit mo ang pangalan niya. Gustong kagalitan ni Gian ang sarili dahil sa mga ginagawa ni Riley na pinapayagan niya lamang. Dahil sa mga nangyari,
ay tila mas may pag-asa pa si Riley kaysa kay Nexus sa puso ni Gian. Ang paru-paro sa tiyan ng babae kailanman hindi nagising ni Nexus. Samantalang si Riley na kamakailan lang nakilala ni Gian ay nakukuha siya sa pahalik-halik. Alam niyang panluloko ito sa taong nakatakda niyang pakasalan. Ngunit hindi niya din maipaliwanag ang kanyang nararamdaman sa tuwing napapalapit sila sa isa't isa ni Riley. Tulad na lamang ngayon, nakatulala siya sa kagwapuhan nito kahit na paulit-ulit niyang sinasabi na para lamang kay Nexus ang kanyang mga mata. Matulog ka na kapag nakabawi ka ng lakas. Good night, wife. Ani Riley, tsaka hinagkan ang noo ni Gian. Napatulala si Gian sa itinawag sa kanya ni Riley, ngunit hindi siya nakaimik. Hindi man lang nakapagtanong, basta't pinanood lang niya ang pagbaba ni Riley sa balkonahin ng kanyang unit, kahit hindi niya alam kung paano iyon nagagawa ni Riley sa taas ng building. Kinaumagahan, dinalaw ni Riley si Nexus sa opisina nito. Ano naman ang masamang hangin ang nagdala sa'yo dito para dalawin ako? Nakaupo noon sa sofa si Riley habang nakangisi. Hindi masamang hangin. Sadyang naalala lang kita. Bakit? Hindi mo ba gusto ang ganito? Personal kang dinadalaw ng taong pinagkakautangan mo. Pinagkakautangan? Ngumisi ng sarkastiko si Nexus. Ang lakas ng loob mo. Pero sa pagkakaalala ko, wala akong utang sa'yo kahit pa utang na loob. Hindi ba't mortal nga tayong magkalaban? Nakangisi si Nexus nang tumayo si Riley para tapatan ito. Tingin mo ba talaga'y ganun ako katanga? Para hindi agad malaman ng mga kalokohang ginawa mo habang nasa malayo ako? Nag-iba ang mukha ni Nexus. Dahil alam mo ayaw sa akin ng mga magulang ni Patrice. Kaya ninakaw mo siya sa akin. Wala akong alam sa sinasabi mo. Umalis ka na, Hermoso. Huwag mo akong gaguhin, Nexus. Ninakaw mo ang pagkatao ng asawa ko at pinalitan mo ang kung ano-anong detalye niya. Kaya pala kahit anong hanap ko ng ebidensya, wala akong makita dahil pinabura mo ang tungkol sa asawa ko. Wala akong alam sa sinasabi mo. Malis ka na! Aalis ako pero ito ang tandaan mo. Mag-ingat ka na dahil babawiin ko na siya. Oras na mabawi ko ang asawa ko't naging malinaw sa kanya ang lahat, ibabaon kita sa lupa ng walang nakakaalam, Nexus. Kaya mag-isip-isip ka. Matalim ang mga binitiwang salita ni Riley. Nang maisara niya ang pinto, narinig niyang malakas na pagbato ni Nexus sa loob ng opisina. Buisit! Buisit! Sunod-sunod na mura ni Nexus ang nadinig ni Riley, ngunit seryoso siya sa kanyang sinabi. Samantala, tanghalian na noon, ngunit wala pang nasisimulan si Gian sa alinman sa kanyang trabaho. Sa tuwing naaalala niya ang haplos at halik ni Riley, naipipikit niya ang kanyang mata na para bang bumabalik sa nangyari kagabi, bagay na hindi niya pa nagagawa kay Nexus. Mula nang magising siya sa comatose, matabang na ang pakikitungo niya kay Nexus. Tulad ng nangyari sa kanila ni Riley, nagpapaalam din si Nexus sa kanya. Pero nagtatayuan ang mga balahibo niya kapag nadidinig iyon, kaya't mabilis niyang tinatanggihan. Puro mga nakaw na halik lang ang nakukuha ng fiancé niya. At yun mismo ang hindi niya maintindihan. Gusto kong mahalin si Nexus. Please, Gian. Don't repeat your mistake again. Huwag mo nang isipin ang lalaking yun. Anya habang salo-salo ang ulo. Good morning. Anang tinig ng lalaki. Paglingon niya ay si Riley. May dala itong bulaklak kasama si Ray. Ray? Akmang tatayo siya nang mapatigil siya matapos maalala na kailangan na niyang pigilan ng sarili. Na dapat ay hindi niya ipakita na excited siyang makita ang anak ni Riley. Wala ka bang school ngayon? Bakit ka nandito? Nakita niyang pagngisi sa labi ni Riley na siyang kumain sa kanya kagabi. Naipikit niya ang kanyang mata. Okay ka lang? Nang imulat ni Gian ang mata niya, nakahawak sa pulsuhan niyang kamay ni Riley na nakahawak kagabi sa bagay na iyon sa kanya. Kaagad na pinilig ni Gian ang kanyang ulo. Okay lang ako. May kailangan ka ba? Iiwan ko muna sana si Rai sa'yo. May pupuntahan lang ako. Hindi ko kasi siya pwedeng isama. Sige, iiwan mo muna. Ako na munang bahala sa kanya. Sige, wife. Matamis nang umiti si Riley. Tinawag po kayong wife ng daddy ko. Kinikilig na ni Rai habang salo ang kanyang bibig. Biro lang yun ng daddy mo. Kapag nagutom ka, sabihin mo sa akin ha. Opo.
Naupo si Rai sa sofa habang iniikot ang mata sa opisina ni Gian. Bakit? Naninibago ka ba? Hindi po. Inaaral ko ang mga gusto nyo. Balang araw kasi, sa bahay na po kayo tutuloy, sabi ni Daddy. Bakit? Paano niya namang nasabi yun? Tinatawag na po kayong wife ng Daddy ko. Ibig sabihin, nakumpirma niya na lahat. Nakumpirma? Ang alin? Ilang beses niya na din naman akong tinatawag na wife. Hindi ko lang pinapansin. Di ibig sabihin niya po, may alam na siya. Sandali, hindi ko maintindihan Pati ba ikaw, iniisip mong ako ang mami mo? Ganun ko ba talaga siya kamuka? Ani Gian, tsaka naupo sa tabi ni Rai nang hawakan nito ang pisngi ni Gian. Dahil hindi nyo lang naman po siya basta kamuka, kayo po ang mami ko. Bahagyang napaatras si Gian, para bang si Riley ang kaharap niya nang sabihin iyon ni Rai sa kanya. Divine Patrice po ang pangalan nyo. Dito kayo sa Pilipinas tumira. Ang daddy ko at ang lalaking sinasabi nyong pakakasalan nyo, mortal na magkaaway. Hinala ng daddy ko na pilinano ng Nexus na yon na ipapatay kayo noon. Pero dahil alam nyong hindi iyon gagana sa daddy, kaya dinukot niya na lang kayo at binago ang pagkatao matapos magising sa isang comatose na ang Nexus din ang iyon ang may gawa. Kumunot ang noo ni Gian. Saan mo naman nalaman ang lahat ng bagay na yan? Pinasok ko po ang secret room ng daddy ko kagabi. May board po doon na puti. Nandun ang picture nyo at ang maraming dokumento na nagmamatch sa mami ko. Napakurap si Gian at hindi makapaniwala. Alam niyang sa edad na iyon ni Rai, napaka-imposible na magawa nito ang lahat ng kwentong iyon. Sinabi ba ng daddy mo na sabihin mo sa akin ang lahat ng bagay na yan? Huwag niyo pong sasabihin please, baka magalit po ang daddy sa akin. Mangako po kayo please, ayoko pong bumalik na naman ang daddy sa dati. Bumalik saan? Malungkot po ang daddy mula nang mawala kayo. Hindi ko nasisilayan ang ngiti sa labi niya. Ayoko pong maging dahilan ng muling pagbugso ng galit niya dahil inunahan ko siya. Mangako po kayo. Oo, pangako, hindi ko sasabihin sa kanya. Ani Gian. Ang pag-iisip niya, inisa-isa mula nang una silang nagkita ni Riley sa party kung saan makahulugan ito kung tumingin sa kanya. Ang pagtawag nito sa kanya na wife, gusto niyang maniwala na nawala nga ang kanyang alaala. Kung ganun, saan ang punta ng daddy mo? Sa hospital po, kukunin ang DNA result natin. Kapag positive po, anak niyo po ako. Makahulugan na ni Rai habang nakatingin sa mata ni Gian. Bakit ganyan kang tumingin sa akin? Ani Gian kay Rai. Ngumuwi ito na para bang maiiyak. Pwede po ba akong mag-ask ng favor? Kapag po positive ang results ng DNA, okay lang po ba na umuwi na kayo sa bahay? Okay lang po ba na tawagin ko kayong mami? Magiging okay lang po ba lahat? Parang maiiyak si Rai. Hindi maintindihan ni Gian kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Para siyang dinudurog. Ang puso niya'y parang pinipilit dahil sa emosyong ipinapakita sa kanya ni Rai. Huwag ka nang malungkot. Mami, matagal ko na pong gustong magsumbong sa inyo. Yumakap si Rai kay Gian. Hindi po naging madali ang 10 taong buhay ko. Kung may pagkakataon po ako para ulitin yun, isasama ko po kayo. Para makaiyak ako sa panahong lungkot na lungkot ako, sa panahong kailangan ko si Daddy. Walang emosyon na makikita kay Gian. Ngunit ang kanyang mga mata, dahan-dahang binabagsakan ng luha. Gulong-gulo siya kung sino ba ang mga taong ito na gumugulo sa buhay niya. Sa sandaling yun, talagang nakukwestiyon niya na ang kanyang sarili. Ang puso niya'y nagiinit na para bang nasasaktan siya ng husto. Alam ko po, hindi niyo ko maiintindihan kasi hindi pa naman bumabalik ang alaala niyo. Kaya uulitin ko po, sana maalala nyo na kami ni Daddy. Isusumbong ko siya sa inyo. Sa sandaling yun, mararamdaman ko nang may kakampi ako. Nang mag-angat siya ng paningin, nakita niya ang luha sa pisngi ng kanyang ina. Wala man itong maalala o nalimot man siya ng isip nito, dulot ng comatose, ay kahit kailan, hindi siya nakalimutan ng puso ni Patrice na ngayon ay Gian na. Napatulala si Gian nang maraming gumugulo sa kanya. Mga imahe na nakikita niya na akala niya panaginip niya lang talaga makikita. Mga senaryo na para bang nangyari sa kanya. Naputol lamang ang momentum nilang mag-ina
nang bumukas ang pinto at pumasok mula doon si Nexus. Dahil iisang mukha ni Rizel at ni Riley, kaagad na nakilala nito kung sino ang kasama ng kanyang fiancé. Bakit nandito yan? Hindi maipinta ang mukha ni Nexus habang salubong ang kilay at kunot ang noong nakatingin ito kay Rai. Matapos ay muling ibinalik ang mata kay Gian. What's the meaning of this? Talaga bang nakikipagkita ka sa Riley na yon? Minulagatan ni Nexus ng mata si Gian. Sumagot ka! Ngunit si Rai, hindi pumayag na mas makalapit pa si Nexus sa kanyang ina. Humarang ito sa harapan sa pagitan ng dalawa, tsaka idinipa ang kamay. Lumayo ka! Bad guy ka! Lumayo ka sa mami ko! Ani Rai. Kaagad na nag-alala si Gian sa bata. Inaamin niya na hindi niya pa kilalang masyado si Nexus at base sa reaksyon nito ay parang anytime kaya nitong manakit. Umalis ka dyan, bubwet! Hinawi ni Nexus si Rai dahilan para tumalsik ito palapit sa sofa. Rizel! Puno ng pag-aalala at takmang lalapitan ni Gian ng bata. Ngunit mabilis na hinablot ni Nexus ang braso nito. Aray, nasasaktan ako. Ano ba? Daing ni Gian habang nagpupumiglas dahil mas inaalala niya si Rai. Nakikipagkita ka? Nakikipaglandian ka? Ano nang alam mo, ha? May alam ka na? Bitiwan mo ko, Nexus, ano ba? Ani Gian, ngunit sinimula na siyang kaladkarin ni Nexus palabas at sinubukan naman siyang habulin ni Rai. Bad guy ka! Let my mommy go! Pakawalan mo siya! Ngunit hinawi ni Nexus si Rai. Tumama ito sa pader at nagsimulang mawalan ng malay. Rai! Rai! Diyos ko, Rai! Bitiwan mo si Rai! Baka kung mapano ang bata, Nexus! Nexus, pakawalan mo ko! Pakawalan mo ko! Bakit mo ko kailangang ganituhin, Nexus? Bakit? Bakit hindi mo tanungin yung sarili mo? Halata ang gigil sa tinig ni Nexus. Pinahalagahan kita. Tinuring na akin tapos tatraidorin mo ko? Nexus, wala akong naiintindihan. Pakawalan mo ko, tipaliwanag mo sa akin ang lahat. Palabas na noon sila ni Nexus ng mall nang matanaw niya ang paparating na si Riley. Napamura ito sa pagkabwisit at kaagad na bumalik. Kinaladkad muli ni Nexus si Gian pabalik at nag-iba ng daan palabas. Samantalang nagmamadali si Riley na umakyat sa opisina ni Gian nang makita niyang anak niya na naroon sa sahig. Halos mapatakbo si Riley. Anak, Rai, wake up! Anya habang ito ay kalong. Dahan-dahan na nagmulat si Rai. Ngunit mula sa pagiging kalmado nito, nagsimulang mataranta si Rai. Dad, si Mami. Mami? Kumunot ang noo ni Riley. Dad, iligtas mo si Mami. Kinuha siya ni Nexus. Natatakot ako, Dad. Ayoko na pong mawalan ng Mami. Doon lamang napagtanto na si Gian ang tinutukoy ni Rai. Hindi na siya nagtaka kung paano ito nalaman ng anak niya. Nasaan sila? Palagay ko po, palabas na sila ng mall. Kakaya mo ba? Dito ka lang, hahanapin ko sila. Ngunit nagmatigas si Rai. Pinilit niyang bumangon at sumunod sa kanyang ama. Kaagad na tinawagan ni Riley ang lahat ng kanyang mga tauhan na nasa labas upang mabantayan ang bawat pinto ng mall. At dahil may bantay na ang entrance at exit ng mall, iisa na lang ang dapat napuntahan ni Riley. Iyon ay ang rooftop. Pag-akyat ni Riley, naabutan niya nga doon si Gian at Nexus. Halata na pinupuwersa ni Nexus si Gian para hindi makawala sa kanyang pagkakahawak dito. Pinagmasdan muna ni Riley kung may sugat si Gian at nang masiguro niyang wala, dumiretso na siya paakyat. Anong hinihintay mo dyan? Kalmado nang maglakad si Riley palapit kina Nexus. Nakatanaw lamang si Gian sa kanya. Kasabay nun nang magpalit ang emosyon nito matapos makita si Rai na kasunod ni Riley. Anong ginagawa mo dito? Galit na ani Nexus. Hanggang ngayon umaasa ka pa din ba na matatalo mo ko? Tandaan mo, kahit saan mo ko daanin, hindi mangyayari ang pangarap mo, Nexus. Tumigil ka! Inilahad ni Riley ang kamay niya. Buti talaga't maayos ang asawa ko. Salamat sa 10 taon na pag-aalaga sa kanya. Akin na, ibalik mo siya sa akin. Pwede ba tumigil ka? Malis ka dito. Huwag mo kaming pakailaman na ni Gian. Nang gagalaiti si Nexus, nang hataki ni Riley ang kamay ni Gian palayo sa kanya. Ngunit hindi ito binitiwan ni Nexus. Ang lagay, nakapagitna si Gian sa dalawa. Ikaw ang umalis. Hindi Gian ang pangalan ng asawa ko.
Mahigpit na hinawakan ni Riley ang kamay ni Nexus hanggang sa tuluyan itong mabitiwan si Gian dahil sa sakit at higpit ng pagkakahawak nito. Kasabay ng hatakin ni Riley ang asawa na walang maalala at ikinulong sa kanyang bisig. "Ibalik mo sa akin si Gian," ani Nexus. "Binalaan na kita. Sa oras na makuha ko siya, hindi ko na siya ibabalik pa." "Ano bang nangyayari? Wala akong maintindihan," ani Gian habang tutok ang mata kay Riley. "Malalaman mo din, pero sa ngayon tumabi ka muna dahil hindi pa kami tapos ng buwisit na Nexus na to." "Okay lang po kayo? Sinaktan po ba kayo ng Nexus na yun?" "Hindi, okay lang ako. Sa hagdan na po tayo mag-antay. Alam ko, mag-uusap pa si Daddy at si Nexus na yan." "Okay lang ba sila?" Nag-aalala pa din si Gian. Ngunit tumango lamang si Rai, tsaka iginiya ang ina palabas sa rooftop. Doon ay nagsimula ng mataranta si Nexus. "Huminto kayo! Pakawalan niyo ang fiancé ko!" Malakas nitong sigaw, tsaka akmang hahakbang papunta kay Rai nang humarang si Riley sa harap nito. "Huwag mo kong bastusin. Ako ang kaharap mo." Dinakot ni Riley ang collar ng damit ni Nexus. "Buwisit ka. Sabihin mo sa akin kung anong binalak mo umpisa pa lang. Bakit mo kinailangang dukutin ang asawa ko? Gusto mong malaman? Dahil alam ko na kahit kailan, hindi kita matatalo. Kaya naman sinamantala ko ang pagkakataon na yon." Malakas na sinuntok ni Riley si Nexus. "Alam mo ba na hindi lang ako ang pinagkaitan mo? Ang anak ko. Alam mo ba kung anong hirap na dinanas niya para lamang protektahan laban sa'yo? Bakit hindi na lang ako? Sana ako na lang ang sinaktan mo sa halip ng asawa ko. Dahil sa ganoong paraan, doon lang kita madudurog." Ani Nexus, tsaka muling napaatras dahil sa panibagong suntok ni Riley. Hindi na nanlaban pa si Nexus dahil alam naman niyang wala siyang laban. Napatulala si Gian. Nagtanong siya sa sarili niya na kaya ba nagre-react ang katawan niya sa bawat haplos ni Riley, na kaya ba nadudurog siya sa tuwing makikita niya na nahihirapan si Rai. Kaya ba naiyak siya kanina nang makitang nasaktan ng bata? Madaming tanong na nasa isip niya na talagang nagbibigay sa kanya ng pagdadalawang isip na ngayon ay mukhang masasagot na. Bumukas ang pinto ng rooftop kung saan lumabas si Gian. Dapat hindi niya talaga paniniwalaan ng mag-ama kahit pa napakarami ng sinasabi nito at nagpapatunay na siya talaga si Divine Patrice, ang nawawalang asawa ni Riley 10 taon nang nakararaan. Ngunit lumabas mismo sa labi ni Nexus na siya ang asawa nito kaya't seryoso ang itsura niya, lalo na nang lumapit si Nexus. Nakatanaw lamang sa kanya si Riley nang malakas niyang sampalin si Nexus. "Hindi ko man maalala lahat. Ano man ang rason mo, hindi ko matatanggap, Nexus." Emosyonal na ani Gian. 10 taon ay pinagkatiwala ko ang sarili ko sa'yo. Bakit mo yun nagawa? Paano mo nagawang ilayo ko sa sarili kong pamilya? Anong gusto mong gawin ko? Ani Nexus. "Wala." Ani Gian tsaka umalis. Bumalik siya sa hagdan sa kinalalagyan ni Rai at akmang lalagpasan ito nang hawakan ni Rai ang kanyang kamay. "Saan po kayo pupunta? Aalis po kayo? Iiwan niyo na naman po ba ako?" Naupo sandali si Gian tsaka hinawakan ng pisngi ni Rai. Hindi ako aalis. Kahit na wala akong maalala. Magsisimula ulit tayo. Basta bigyan mo lang ako ng oras. Mag-stay ka na lang muna kay Daddy, okay? Pag okay na ako, pupuntahan kita." Kaagad siyang dumiretso sa bahay ng mami at daddy niya na kasalukuyang nagsiselebrate at umiinom ng wine dahil sa pagtaas ng stocks ng company nito. "Anak, nandyan ka pala. Kasama mo ba si Nexus? Halika, samahan mo kaming mag-celebrate." "Paano niyo nagawa ang lahat ng bagay na yan?" Anya sa mga magulang niya, bagay na ikinatigil naman ng mga ito. "Ano bang sinasabi mo?" Wika ng kanyang mami. Kayo, hanggang kailan niyo balak magpanggap sa harap ko? Hanggang kailan niyo ako balak lukuhin? Hindi ba't hindi naman Gian ang pangalan ko? Kung hindi Divine Patrice? Anak ko si Rizel at kasal ako kay Riley Hermoso." Napatayo ang kanyang mga magulang. Paano mo? Anak, let me explain." Wika ng mami niya at akmang lalapit sa kanya. "Stay back. Huwag niyo akong lalapitan. Paano niyo nagawa sa akin to? Anak niyo ko. Magkano ang binayad ni Nexus para ganituhin niyo ko?" "Anak, hindi naman sa ganun." "Hindi sa ganun? Kung ganun, ano? Kailan niyo balak sabihin sa akin?"
Hindi ba't wala naman kung hindi ko nalaman? Wala kayong balak na aminin sa akin. Napakasamahan nyo. Paano nyo nagawang tiisin ang anak ko? Ang sarili nyong apo! Malakas na sigaw ni Divine. Sa tindi ng emosyon niya, napasalampak na lang siya. Matapos ang ilang minuto niyang pag-iyak, natulala si Divine. Nakatanga siya habang dahan-dahang tumatayo. Nakatanaw lamang ang mga magulang niya sa kanya. Para bang sa isang saglit, biglang nawalan ng direksyon ang kanyang buhay. Ibinagsak ni Divine ang katawan niya sa kama, tsaka ipinikit ang mata. Unti-unti, patagal ng patagal, ang mga imahe na tuwing sa panaginip niya lang nakikita ay dahan-dahang bumabalik sa kanya. Mula nang ikasal sila ni Riley, mula nang magbuntis siya, mula nang maging magnobya sila at sabay na bumuo ng pangarap. Riley? Anya, kasabay nang siya'y mapabangon, ang puso niya'y binalot ng lungkot at emosyon. Napahawak siya sa kanyang dibdib at parang nangihina na tumayo habang patuloy na umiiyak. Riley, muling Anya. Kinuha niya ang coat at nagtatakbo palabas habang patuloy na umiiyak. Paano ko nagawa lahat ng to? Anya habang drive ang sasakyan. Nang marating ni Divine ang bahay ni Riley, nagulat pa ang gwardiya nang siya'y makita. 10 taon na itong nagtatrabaho sa mga Hermoso. Ma'am Divine? Tila nakakita ito ng multo at kaagad itong pinagbuksan. Manong Johnny, umiiyak na ani Divine habang nagpupunas ng pisngi. Nasaan po si Riley? Sandali po tatawagan ko. Nag-aalalang ani Mang Johnny. Nagtataka ito dahil kasama siya nang bumalik si Riley mula sa operasyon. 10 taon na ang nakararaan, gabi din noon. Nang malaman niyang patay na ang Ma'am Divine niya. Sir, nandito si Ma'am Divine. Pagkasabi pa lang noon ni Johnny, namatay na kaagad ang tawag. Naglakad na din si Divine papasok sa mahabang hallway, malayo sa malapalasyong bahay nila Riley. 1 minuto pa lamang, natanaw na kaagad ni Divine ang lalaking hinahanap. Kasunod dito ang mini version. Kapwa huminto silang dalawa sa kinatatayuan nila na sapat lang upang makita nila ng malinaw ang kanilang mga muka. Bakit ka nandito? Ani Riley, dahil gusto ko, hindi ko na alam ang gagawin ko. Para na akong nababaliw. Nagpaalam ka daw kay Ray. Okay lang naman kami. Kaya naman naming maghintay hanggang maalala mo na kami. Pero ako hindi na, Riley. Pagkasabi noon ni Divine, marahan siyang humakbang. Para bang ang lahat ng mga blur na imahe na madalas niyang makita, unti-unti nang luminaw. Ang akala niyang si Nexus na nasa panaginip ay si Riley pa lang talaga. Babalik na ako. Umiiyak na ani Divine. Ang mga alaala na nakaligtaan niya ng mahabang panahon, dahan-dahan nang nanunuot sa puso at sa kanyang isip hanggang sa tuluyan niyang mayakap ang asawa. I'm sorry. Sorry sa lahat ng taon na wala ko. Sorry sa mga pagkakataon na malungkot ka't mag-isa. Sorry dahil mag-isa mong pinalaki ang anak natin. Pikit ang mata ni Divine habang yakap si Riley at patuloy sa pag-iyak. Ibig mo bang sabihin ay naaalala mo na ang lahat? Gumalaw ang ulo ni Divine dahil sa pagtango nito. Dahan-dahan na gumaan ang mahigpit na yakap ni Riley habang walang lumalabas sa bibig nito. Hindi ka ba masaya na nakabalik na ako? Ani Divine habang nakatitig sa mata ni Riley na dahan-dahang tumitingin sa kanya. Bakit ganyan ang reaksyon mo? Late na ba ako? May laman na bang ibang puso mo? Matapos ay napaatras siya ng dahan-dahang bumagsak ang tuhod ni Riley sa sahig hanggang sa mapayuko siya doon. Riley? Muling tawag niya sa asawa. Ngunit gumalaw ang likod ni Riley hanggang sa marinig niya ang mahina na papalakas nitong hagulgol. Daddy! Nag-aalalang ani Ray habang nakatingin din sa ama. Diyos ko, kung panaginip man po ito, huwag niyo na akong gisingin. Hindi ko kailangan ng pera. Kayamanan o kahit ang kapangyarihan. Ang asawa ko lang na araw-araw kong dalangin sa inyo ang ibalik niyo. At hindi niyo nga ako binigo. Handa na po kong isuko lahat kahit pabuhay ko. Huwag mo lang siya ulit kunin. Huwag mo lang kunin ang ina ng nag-iisang anak ko. Ang nanay niya lang ang kayang magpuno ng lahat ng pagkukulang ko. Umiiyak si Riley habang nakayuko sa sahig. Dinaluhan na din siya ni Divine at niyakap. Maging si Ray, nagtatakbo na rin palapit sa kanila at yumakap kay Divine. Akala ko suntok sa buwan na pabalikin ka. Akala ko hindi na ito mangyayari. Akala ko mag-isa kong ipapaliwanag kay Ray
kung gaano kapait ang mundo. Nag-iyakan silang tatlo sa gitna ng maliwanag na gabi. Sorry kung umalis ako ng matagal. Hinding-hindi na mangyayari yun, pangako. Ani Divine. Mommy, Daddy, pumasok na po tayo. Malamig na ang gabi at mahamog. Baka magkasakit po tayo. Inalalaya ni Riley si Divine. May masakit ba sa'yo? Mag-shower na kayo doon. Ipaghahanda ko kayo ng pagkain. Hindi ba dapat ako ang maghahanda? Ako na muna sa ngayon. Sa mga susunod na araw. Ikaw na kasi ang gagawa kaya sige, paliguan mo na ang anak mo. Pagbaba ni Divine, nakagayak na ang mga pagkain. Nasaan ang anak mo? Nakatulog na matapos kong mabihisan. Ani Divine, sinalubong ni Riley ang asawa ng kanyang kamay. Ipinaghila ng upuan at ipinaghain ng pagkain. Hindi mo naman kailangan gawin to. Kailangan, honey. 10 taon kitang hindi na pagsilbihan, no? Pagpasok nila sa kwarto, minabuti na din nilang mahiga. Matulog ka na, late na. Ani Riley, magkaharap sila sa kama at magkahawak ang kamay na nakatanaw lang si Riley sa asawa. Ngumiti si Patrice at binigyan ng magaan na halik si Riley hanggang sa dahan-dahang magpalit ang kanilang posisyon. Ngayon ay si Riley na ang kumukontrol. Ramdam ang pangungulila sa bawat palitan ng kanilang halik hanggang sa bumaba iyon at tuluyang maalis sa mga dapat alisin. I miss you so bad. Bulong na ani Riley. Hindi naman sumagot ang asawa dahil handa siyang magpaubaya. Maging siya, hindi alam kung paano ipaliliwanag ang pangungulilang nararamdaman niya. Hanggang sa gabing yon, tuluyang may namagitan sa kanila ng malaya, walang limitasyon. Bakit ganyan kang makatingin? Ani Divine habang nakakubli sa makapal na kumot ang kanilang mga katawan. Umiling si Riley, tsaka tipid ng umiti bago muling hinaplos ang kanyang pisngi. Matulog ka na din, late na. Natatakot ako. Halos pabulong kung sabihin iyon ni Riley. Akala ko wala na akong katatakutan sa mundo. Dahil isa akong mafia na may madilim na nakaraan. Pero ngayon natatakot ako. Takot na takot. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Kasama mo na ako ngayon. Bumalik na ang lahat sa akin. Si Nexus naman umalis na ng bansa. Paano kung pagmulat ko ng mata? Hindi ko na masilayan ang mukha mo. Baka panaginip lang lahat ng to. Mula sa umpisa kung paano kita nakita. Hindi na mangyayari yun. Totoo ang lahat ng ito. Hindi na ako aalis. Lumapit si Divine at isiniksik ang sarili sa asawa. Mahigpit din naman siyang kinulong ni Riley sa kanyang bisig bago ipikit ang mata. Kinaumagahan, mainit na halik sa noo ang gumising kay Divine. Pagmulat niya ng mata, nakagitna na sa kanila si Rizel. Kinabahan pa si Divine dahil baka wala pa siyang suot. Nakahinga lamang siya nang makitang nakapantulog na siya. Madalas na ginagawa yan ng anak mo sa akin, kaya inunahan ko na. Ani Riley na para bang nahulaan ng nasa isip ng asawa. Good morning, wife. Kinuha ni Ray ang kamay ng mami at daddy niya tsaka niyakap sa sarili niya. Ayoko pong matapos ang pagkakataong to. Sana lang huminto ang oras na kasama ko kayo palagi at kompleto tayo. Hindi na kailangang huminto, anak. Dahil makakasama mo na talaga kami ng daddy mo. Ang laki-laki mo na. Napalinga sila sa pinto nang madinig nilang malakas na tinig sa baba. Hinala ng mag-ama ay lola ito ni Riley. Nang umaga din kasing iyon, nakarating kaagad sa mga magulang ni Riley ang tungkol sa pagbalik ni Divine at hindi lingid sa kaalaman ng mga ito na may kinalaman ng mga magulang nito sa pagkawala sa asawa ng anak nila. Sa halip na sila ang manguna na mabuo ang pamilya ng apo mo, ay talagang sila pa ang kumampi sa masama. Nanggagalaiting anang ina ni Riley habang nakasakay sa kotse. Naiintindihan kong ayaw nila sa anak ko dahil may mga illegal na transaksyon siya noon. Pero hindi pa din basihan para itago nila si Patrice at palitan ng pangalan. Kumalma ka, huwag kang mag-iiskandalo doon. Anang ama ni Riley. Paano ko kakalma? O wag na tayong tumuloy, sige na't iliko mo. Anang asawa nito sa driver. Hindi na, kakausapin ko lang sila. Bakit naman ako gagawa ng gulo doon? Oo, tama yan. Baka kasuhan pa tayo. Oras na gumawa ka ng hindi maganda sa magulang ng manugang mo. Maayos ang naging usapan ng mag-asawa dahil nga trespassing sila. Pagdating sa bahay ng mga magulang ni Divine, nandoon ang mag-asawa.
Mr. Hermoso, bakit po kayo nandito? Ang ina kaagad ni Divine nang humarap nang makita ang mga magulang ni Riley. Nandito kami para sana. Bubuelo pa lang ang ama ni Riley, ngunit malakas na sampal ang ibinigay ng ina ni Riley sa ina ni Divine. Naku, nalintikan na. Anang ama ni Riley. Gulat naman ang ina ni Divine matapos bumaling ang mukha niya. Teka nga muna, para saan ang sampal na yon? Sagad pa sa buto ang kasamaan mo, kaya mo nagawa to sa apo't anak ko. Paano mo naatim na ilayo ang sariling ina ng apo mo? Kung sakaling hindi mo gusto ang anak ko para sa kanya, sana man lang pinaalam mo. Hindi yung basta mo na lamang siyang binigay kung kanino. Magkano ba ang offer ng Nexus na yon para magawa mo ang kawalang yaang to? Nagkulang ba sa pakikisama ang anak ko? Nagkulang ba sa pagbigay ng suporta sa pamilya mo? Sa negosyo mo? 10 taon mong ninakaw ang pagkakataon na sana magkasama si Ray at Patrice. Napakawalang ya mo. Hindi nakaimik ang mga magulang ni Divine. Nang kumalma ang ina ni Riley, itinaas nito ang kanyang noo. Simula sa araw na to, akin na si Patrice. Papatayin ko ang anak mo bilang Gian at bubuhayin ko si Divine Patrice na patay na ang mga magulang sa ngayon. Hindi na muling makukuha sa akin na manugang ko. Tumalima ang ina ni Riley, ngunit kaagad siyang hinabol ng ina ni Divine. Maawa na kayo, huwag niyong kunin sa akin ang anak ko. Patawad. Lumuhod ito, ngunit malakas na itinapon ng ina ni Riley ang kamay nito palayo at hindi pinansin. Pagdating sa bahay nila Riley, nagmamadali itong pumasok. Anak? Anak! Tawag ng ginang. Nang hindi na ito nakatiis, umakyat na sa kwarto ng mag-asawa. Pasalamat na nga lang siya't hindi ito nakalak. Pagbukas, sabay na napabangon si Riley at Patrice na may pagtataka. Mama, anong ginagawa niyo dito? Ani Riley, ngunit hindi siya pinansin ng ina. Sa halip, dumiretso ito sa asawa niya at niyakap ito. Kamusta ka? Nahirapan ka ba? May masakit ba sa'yo? Pagbaba nila sa sala, binigyan muna ng panahon ni Riley at ng daddy niya ang magbiyanan na magkausap. Bakit po ganyan ang itsura niyo? Ani Riley, huwag ka nang magtaka kung isang beses, damputin na lang kami ng pulisya niyang mami mo. Bakit po? Ang mami mo, sinaktan ng ina ni Patrice, napaka-war freak. Natawa na lamang si Riley, hindi na siya magtataka kung magawa iyon ng kanyang mami. At ako pa ang war freak, sila nga itong tumanggap ng suhol para lamang ipabago ang pangalan ng manugang ko. Mahina na nga lang ang sampal ko na yun eh. Anong mahina? Bumiling ang mukha ng ina ni Patrice. Maniniwala sana ako na mahina lang din dahil babae ka. Kung hindi ko alam na retired army ka. Kahit ako nabubukulan mo eh. Singhal naman ng ama ni Riley. Isang negosyante at isang retired army na may mataas na katungkulan ng mga magulang ni Riley. Kaya nga hindi na din siya nagtaka kung bakit naging isa siyang mafia dahil produkto siya ng kanyang mga magulang. Namiss kitang kasamang magluto. Tara, maghanda tayo ng pagkain. Nakangiting anyaya ng ina ni Riley kay Divine. Alam mo, minsan, napapaisip ako kung si Riley ba talaga ang anak mo o si Patrice. Umiiling na hirit ng ama ni Riley. Nasa kusina sila noon, ang 3 lalaki ang judge ng mga dish na lulutuin ni Divine at ng mother-in-law niya. Kaya nga po, natatawa din si Riley habang si Rizel nakatanaw lamang sa kanila't nakikinig. Kung hindi pa bumalik ang asawa ko, hindi ako madadalaw. Kapag na-miss si Ray, pinasusundo lamang kay Goto. Patungkol ni Riley sa kanang kamay ng kanyang daddy. Alam mo ba, nung nalaman na umuwi si Patrice at nalamang may kinalaman ng mother-in-law mo sa pagkawala ng manugang niya, ang mami mo, balak-balak dalhin ang baril na itinatago-tago niya. Tumigil ka nga dyan, Ray Lancer. Baka mamayay kung anong isipin nitong manugang mo. Pero totoo, nag-alala talaga ako sa'yo. Madami akong bag collection doon. Lahat ng binili ko'y 2. Nilaan ko talaga para sa'yo. Kahit 10 taon nang nakararaan, hindi ako naniniwala na wala ka na. Eh paano po pala kung hindi bumalik ang asawa ko? Aba, di ka swerte ng magiging asawa ng anak mo. Lola, masyado pa po akong bata para doon. Aba, bakit ay matibay naman ang mga bag ko? Baka nga may apo na ako sa iyo, buhay pa ang bag ko. Lola, masyado pa pong maaga talaga. Rizel, iho, iniisip mo bang lagpas sa kalendaryo bago ka mag-asawa? Hindi ako papayag, lumandi ka ng maaga, iho. Ma'am, huwag niyong i-pressure ang anak ko. Rizel is just 10 years old.
O bakit? 15 taon na lang ang aantayin natin. Ikaw nga noon ay magti-13 anyos ka pa lang. Nanonood ka na ng mga Basic Instinct. Mom, saway ni Riley. Hindi ako makapaniwala na ang siga ng kalye at ang pambansang barumbado ng iba't ibang bansa namumula ngayon sa harap ko dahil nalaman ng lahat na may tinatago siyang kalaswaan sa katawan. Di ko po tinatago, ma'am. Mabubuo ba yung apo niyo kung itinago ko? Ngiwing ani Riley na ikinatawa ng lahat maliban kay Rizel. Sus, tatakip-takip ka dyan ng tenga mo. Huwag lang akong ipatawag sa school niyo dahil maraming nagkakandara pa sa'yo. Anang lola niya. Given yun, ma'am. Jeans ni daddy ang nasa kanya. Kung paano daw kayo maghabol noon kay daddy, ganoon din ang mapapangasawa ni Rai. Kakain na dapat sila, ngunit napatayo pa ang ina ni Riley habang nakapamiwang. At sinong anghel ang nagsabi sa'yo na hinahabol ko ang daddy mo? Pinaputukan ko yan ng barel dahil ng istapa noon. Maloko yan nung kabataan niya. Pasalamat na lang talaga siya dahil ako ang napangasawa niya. Napuno ng tawanan ang kabahayan nila Riley. Ang dating bahay na tahimik, madilim at puno ng lungkot, ngayon ay nagkaroon na din ng buhay. Tuloy ay hindi napigil ni Riley na pagmasdan ng bawat isang miyembro ng kanyang pamilya na ngayon ay kaharap niya, lalong-lalo na ang kanyang asawa. Bakit nakatulala ka na naman dyan? Masaya lang ako, para sa bahay, para sa akin at lalo na para sa anak mo. Hay nako Riley, itigil mo na nga ang kalungkutan. Oras na para simulan ng buhay na may saya, kasama ang pinakamaganda kong manugang. Natural, may mas gaganda pa bang manugang dyan kay Patrice? Iisa lang naman ang anak mo. Kagatlabi at takmang pupukpukin ng ginang ng serving spoon ng asawa nang makita niya si Rai na nagdadasal na. Salamat po sa panibagong araw na kasama ko ang mami at daddy ko, ang lolo at lola. Pwede niyo pong bawasan ng meat ko sa araw-araw, pero wag niyo pong kunin ng mami ko. Tama na po yung 10 taon na parusa. Magiging mabait naman po kong bata hanggang sa paglaki ko. Lahat sila ay tahimik. Ang mumunting tinig ni Rai ang naging sentro para sila'y tumahimik. Lahat sila'y nakalimutan ang mga bagay-bagay na iniisip at tanging kasiyahan lamang ng batang si Rai ang kanilang nakita. Kumain na po tayo. Masiglang anito. Nagngitian sina Riley at Patrice, ang kanilang mga magulang, bago magsimulang kumain.